Masaya pero may halong hassle ang Pasko ng ilang biyahero, lalo't ang ilan sa bus terminal o di kaya sa pantalan na inabutan ng Noche Buena. At hanggang ngayong gabi, marami ang nakapila pa rin. Live mula sa PTEX na sa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, anong sitwasyon dyan ngayon? Mag-alas 11 na ng gabi. Bokmean, sa halip na maligayang Pasko, mahaba at matagal na Pasko ang dinanas ng ilang pasahero dito sa terminal. Abay, mistulang pila na ito para sa audition ng reality show. Pero sa halip na cash prize, upuan sa bus ang inaabangan nila. Alas 6 pa ng gabi nakapila si Tatay Leo at ang kanyang pamilya dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Pauwi silang Tanza, Cavite. Mahigit 2 oras silang naghintay sa pila. Ito yung pinakamahaba naming naranasan pong pila rito. Kahit na medyo gutom na, okay lang po. Taste na lang po para makauwi na rin po. Si Aling Nympha naman, dinaanan ng sangiti ang paghihintay. Napakahaba, nagulat nga kami. Ganito nakahaba sa daming daksa ng tao. O, iniwan ko na doon kasi may bitbit kami. Mahirap yung may bitbit. Sa sobrang dami ng pasahero, pinalipat sa second floor ang isang dulo ng pila. Kaninang umaga, naabutan ng News 5 ang truck driver na si Reden Gato. Uuwi raw siya para makasama ang kanyang pamilya sa Kapadbaran, Agusan del Norte. Sabik na siyang mayakap ang 2 taong gulang niyang anak. Pero hanggang larawan lang muna ang kaya niyang hawakan. Kahit dito man lang nakapag-Noche Buena, mahalaga makauwi man lang ng ligtas at makahabol sa bagong taon ko. Anak, pauwi na si Papa dyan. Miss ka na ni Papa. Yayakapin ka ni Papa na mahigpit pagdating dyan. Mahigit 104,000 ang tinatayang nasa PTEX sa kasagsagan ng rush hour. Lampas ito sa daily average na 100,000 tao. Posibleng epekto yan ng traffic kaya naiipit ang mga bus. Sa kabila nito, siniguro ng pamunuan ng terminal na hindi fully booked ang mga biyahe kumpara nitong mga nakalipas na araw. Naglibot din ang News 5 kanina sa Manila North Harbor Port. Maraming nabigla nang malamang kanselado ang kanilang biyahe. Ang masaklap, wala man lang daw pakain sa mga naperwisyong pasahero. Dito, dami sanang lamok, tinitiis na lang. At saka ang libre sa amin dito, tubig lang at saka yung sa CR, yun lang libre nila sa amin. Mahirap talaga kasi magastos sa pagkain, mahirap talaga. Kaya dami kaming bagay, magbabayad pa kami. Yung aso namin, laki ng binabayad na namin. Ganyan din ang hinaing ng mga construction worker na ito. 4 na araw na silang nasa pantalan at bukas ng gabi pa ang kanilang biyahe. Nahirapan po. Nalungkot. Nahirapan silang makaabot dito. Mahigit sa 300 pasahero ang stranded sa Manila North Harbor Port. Karamihan sa kanila papuntang Cagayan, Tagbilaran, Dumaguete at Dipolog, Zamboanga. Hindi pa na ibabalik sa normal ang mga biyahe dahil sa pananalasa ng Bagyong Kabayan. Pero ayon sa pamunuan ng pantalan, may mga barko ng parating hanggang bukas kaya mababawasan na ang mga stranded. Nagpakain naman ang Philippine Ports Authority sa mga stranded at mga nakaschedule na aalis ngayong pasahero. Hindi pa puno ang terminal, ang PTEX sa lagay na to Pero kita nyo naman, kahit mahaba ito, sa ilang sandali lang, gumagalaw naman ito. No? Aakyat sila sa escalator, yung iba lalabas dyan sa terminal para makasakay na ng bus. Diba? Ito sila ngayon, naghihintay. Yung iba sa kanila ay nakangiti naman kahit na matagal naghintay. Abay, feel na feel pa rin naman ata nila ang Pasko. Feel na feel nyo ba ang Pasko? Ayan, diba? Sila na po ang nagsalita para sa inyo, Samantala naman inaasahan ng PTEX na muling dudumugin ang terminal sa pagpasok ng bagong taon. Maligayang Pasko, balik sa inyo. Merry Christmas! Maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.